Sabi nila, dapat lalaki ang mangligaw sa babae. Ngunit, paano kung sa tingin mo ay siya na pala ang lalaking para sa'yo? Hahayaan mo ba ang sasabihin ng mga tao para pigilan ka na ipagpatuloy ang tinitibok ng iyong puso? O pagbibigyan mo ang sinisigaw ng iyong damdamin? Paano ngayon kung may matuklasan kang balakid pala para maipagpatuloy mo ang relasyon na iyong inaasam? Hihigpitan mo ba ang iyong kapit o bibitaw ka na lamang? Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat at welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Kakaiba po at nakakakilig ang kwentong hatid namin sa inyo ngayon mula sa panulat ni MKPA na may pamagat na I Found the Love. I hope you don't mind if I say that I love you. Merry Christmas, Shaira! Wish ko sa'yo ngayong Pasko ay magka-boyfriend ka na. Sabi ni Telma sa akin, nandito kami ngayon sa Christmas party ng organization tungkol sa information technology. Ang tawag sa organization namin ay ITFWC or Information Technology, Future World Changers. College freshman pa lamang kami ni Telma, kaya hindi pa namin kilala ang iba dito. Hindi nga sana ako sasama pero pinilit pa rin ako ni Telma na sumama daw ako kasi masaya naman daw. Merry Christmas din, Telma. Ikaw talaga, magkakaroon din ako niyan. Masaya ka ba sa party na to? May mga gwapo ba? Baka naman pwede mo akong hanapan. Pagbibiro ko naman, mahilig kasi kami tumingin sa mga lalaki at i-rate namin sila if gwapo ba o hindi. Biruan lang naman namin iyon, pero sa loob-loob ko, gusto ko rin naman talaga makahanap noong para sa akin at hindi lang basta titingin-tingin. No boyfriend since birth ako at kung magkaroon man ako ng boyfriend, nais ko sana na siya na ang aking first and last love ko. Kasi, bakit ka naman magbo-boyfriend kung hindi mo naman pakakasalan, hindi ba? Hoy, may paparating daw, free share rin daw, Cyrus daw ang pangalan. Sabi ni Telma, wow, Cyrus ang name? Pangalan pa lang, parang ang gwapo na. Sana makita ko siya. Sana dumating siya kaagad kasi gusto ko na rin umuwi. Wala namang kasing gwapo dito kaya feeling ko tuloy nasasayang lamang ang oras ko. Sabi ko kay Telma, ilang minuto pa ang nakalipas simula noong mag-umpisa ang party nang biglang may dumating na isang grupo ng mga lalaki at doon na ako napanganga. Isa sa mga lalaking iyon ang nakatawag ng aking pansin, naka-faded na gupit at ang kanyang smile mala commercial model. Parang hindi naman siya estudyante dito sa college namin. Para siyang isang artista na inimbitahan lamang para maging bisita sa event na ito. Bulong ko sa aking isipan habang nakatitig sa kanya. Hoy, bakit nakatulala ka dyan? Okay ka lang ba? Sabi ni Telma. Okay pa ba ako? Grabe, ngayon lang ako nakakita ng lalaking ganun kagwapo. Parang sign na ito ni Lord na magkaka-boyfriend na yata ako. Hala ka, siya na yata yung aking ultimate crush. Bulong ko muli sa aking sarili. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa aking isipan at bigla akong tumakbo palapit sa kanya. Nakatalikod siya sa akin. Kinalabit ko siya noong humarap siya sa akin. Doon ko napagtanto kung gaano siya kagwapo. Hi, ako nga pala si Shaira. Fresh din ako dito. Information Technology ang course ko. Napatingin siya sa akin. Matagal bago siya nakapagsalita. Kaya ako na lamang ulit ang nagsalita. Hello, okay ka lang ba? Sabi ko. Hello, ako nga pala si Cyrus. At nagulat ako. Siya pala yung fresh na tinutukoy ni Telma. Medyo nagpanik ako. Hindi ko alam ang next kong sasabihin. Ayaw ko naman na mag-dead air kaya kung ano na lamang ang unang naisip ko ay iyon na lamang ang aking sinabi. Pwede ba akong mangligaw?
Natataranta kong sambit. Iwan ko nga ba kung bakit nasabi ko iyon. Sa sobrang gulat ko, napatakbo ako pabalik kay Thelma. Thelma! Nako, aalis na ako. I'm sorry. Sabi ko at nagmamadali na akong umalis. Sakto naman may dumaan na taxi at pinara ko kaagad ito. Gusto ko nang magpalamon sa lupa ng paulit-ulit. Pakiramdam ko, grabe talaga ang ginawa kong kahihiyan noong gabing iyon. At nung dumating ako sa bahay, dumiretso na ako sa kwarto at doon lamang ako nakanganga na para bang wala sa sarili. Gustong gusto ko talaga siya. Hindi ko pa man siya kilalang kilala, gusto ko na talaga siya. Kahit gusto ko nga magpalamon sa lupa dahil sa kahihiyang sinabi ko, paninindigan ko pa rin yun. Kasi para sa akin, wala na akong ibang makikita pang lalaki na kasing gwapo at kasing kisig niya. Saka, ang boses niya ang gwapo din. Sana magkita nga kami ulit. Kung sakali mang magkikita kami ulit, I'll take that as a sign na siya na nga ang para sa akin. Kausap ko sa aking sarili nang biglang pumasok sa aking isipan na mag-Facebook ako at nakita ko nga ang kanyang pangalan sa isa sa mga post ng aking kaklase. Ia-add ko sana, pero naisip ko kung para talaga kami para sa isa't isa ay magkikita at magkikita talaga kami. Lumipas ang Christmas break at balik school na ulit. Nakita ko ulit siya, nagulat ako kasi magkaklase na kami sa isang project. Pagkarating ko sa classroom, sakto wala pa siyang katabi. Kung talaga nga naman, kapag sinuswerte ka dumiretso kaagad ako sa upuan niya at baka maunahan pa ako. Hi Cyrus! Sabi ko, may nakaupo ba dito? Siyempre, tinanong ko muna baka mapahiya na naman ako. Shaira, right? Wala pa naman. Aha, naalala niya ang pangalan ko. Thank you, Lord. Ngayon, sisimulan ko na ang aking pangliligaw. Cyrus, naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo? Sana maalala pa niya kasi nakakahiya kung hindi. Ha? Maalala ang alin? Hindi niya maalala. Sige, uulitin ko na lang. Yun bang sinabi ko kung pwede akong mangligaw? Ha? Seryoso ka doon sa sinabi mong iyon? Hindi ba dapat lalaki ang nangliligaw? Sabi niya sa akin. Basta ako ang mangliligaw. Sabi ko naman, after kong sabihin iyon ay dumating na ang aming professor. May sasabihin pa ata siya, ngunit hindi niya na naituloy kasi tinawag na isa-isa ang aming mga pangalan. At dahil introduction pa naman ng aming subject, pinasahan ko ng notes si Cyrus na kain tayo together. Napangiti ako noong makita ko siyang tumango. Oh yes! Kakain kami ng lunch together. Doon ko na talaga siya makikilala ng mas malalim pa. Mukhang successful ang aking planong mangligaw kasi napauo ko siya. At doon na nag-umpisa ang lahat. Nagla-lunch kami together, binibilhan ko siya ng drinks, hinahatid ko siya sa bahay niya. Lahat ng ginagawa ng isang mangliligaw ay ginawa ko talaga. Minsan pa nga sinusundo ko siya sa bahay nila kapag may pasok at pareho kami ng subject. Sandali nga, Shaira, 3 buwan ka nang nangliligaw kay Cyrus Kamusta naman ang progress mo? Tanong sa akin ni Thelma. Meron naman, isang beses, hinatid niya nga ako sa bahay namin Umuulan kasi noon, wala akong payong kaya sabi niya, ihatid niya na lamang daw ako. Ang sweet niya, no? Tugon ko na nagpataas ng kilay ng aking kaibigan. Nang biglang tumunog ang aking cellphone at nakita ko ang text mula kay Cyrus. Kaya dali-dali ko itong binasa. Kailangan nating mag-usap, magkita na lamang tayo sa campus. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang aking naramdaman sa sinabi niyang iyon. Kaya nagmamadali akong magbihis at dumiretso na ako ng campus. Kinakabahan ako kasi pag mga ganyang text, parang hindi maganda ang ibig sabihin. O Cyrus, bakit mo nga pala ako kailangan makausap? Pwede ba itigil mo na ang pangliligaw mo sa akin?
Nabigla ako sa aking narinig kung bakit pinapatigil niya ako sa aking pangliligaw. May nagawa ba ako? Akala ko ba may progress na kami kasi inihatid niya na ako sa bahay. Akala ko okay lang sa kanya yung pangliligaw ko kasi nga 3 months na rin naman akong parang nangungulit. Baka nakukulitan na siya sa akin. Iyon kaagad ang aking naisip. Bakit, Cyrus? May nagawa ba ako sa'yo? Sorry na kaagad, gusto lang talaga kita. Gagawin ko naman ang lahat para lang maging tayo. Sabi ko at parang malapit na akong umiyak. Sa 3 buwan kong pangliligaw kay Cyrus ay marami na akong nalaman tungkol sa kanya, kaya lalo akong na-fall sa kanya. Sana hindi ito ang huling pag-uusap namin. Bulong ko sa aking sarili. Kasi sinasagot na kita. Nagulat ako sa kanyang sinabi kaya napalundag ako. Seryoso? Talaga? Totoo ba to? Tayo na? Excited kong tanong. Muntik na akong sumigaw sa campus, buti na lamang hindi ko nagawa at baka mapagalitan pa ako ng guard. Kami na talaga? Parang nag-uunahan ang mga salita na nais lumabas sa aking bibig at gusto ko talaga siyang yakapin at sabihin sa buong mundo na ito na yung pinaghirapan ko ng 3 buwan. Nasa piling ko na siya at yung araw na iyon ang pinakamasayang araw sa buong buhay ko. Kaya ibinalita ko kaagad ito kay Thelma, may nobyo na ako, siya ang pinakamamahal ko at hindi ko na siya pakakawalan pa. Ilang buwan din ang itinagal namin ni Cyrus, Uncle. Ano? Hindi ka mag-aaral dito next academic year? Paano na tayo? Cyrus, sandali pa lamang tayo, kaya ba natin maglo-long distance relationship? Gulat kong tanong. Aalis na kasi siya ng bansa at iiwan niya daw muna ako. Napagdesisyonan kasi ng kanyang mga magulang na kunin na siya at doon na pag-aaralin sa Canada. Shaira, wala sa akin ang desisyon. Hindi ko rin kaya mawalay sa iyo pero sinabihan ako ni Mama na kailangan kong sumunod doon dahil kailangan din nila makasama ako. Babalik rin ako, yun ang promise ko sa iyo. 5 taon ang nakalipas. May trabaho na ako. Noong unang mga buwan ay nag-uusap pa kami hanggang sa maglaon. Hindi na siya nagre-reply sa aking mga chat. Okay lang naman ako, oo. Noong mga unang buwan ay hindi pa ako naka-move on. Siya kasi ang first ko sa lahat. At sabi nga nila, ang first daw ang pinakamasakit. Dito ako nagtatrabaho sa isang tech company bilang supervisor. Itong kumpanya namin ay international. May paparating daw na nakakataas mula sa ibang bansa. Hindi naman ako kasi masyadong nakikinig sa briefing kaya hindi ko alam kung saan bansa sila galing. Pero sa totoo lang, wala rin naman ako masyadong pake. Ay, siya nga pala. Mabalik tayo sa nasira kong first love. Kamusta na kaya siya? Naalala niya pa kaya ako? Matagal na rin ang nakalipas. Siguro nakalimutan na ako noon. Naalala ko pa nung sinagot niya ako. Sobrang saya ko noon. Sabi ko talaga, hindi ko na siya pakakawalan pa. Pero nakawala rin pala siya. Hindi pa siguro ganun kahigpit ang kapit ko sa kanya kaya nakaalis pa rin siya. Sana hindi ako tumigil sa pagme-message sa kanya hanggang sa mag-reply ulit siya. Bigla akong naalimpungatan sa aking pagmuni-muni noong may narinig akong tinig. Hi guys! Meeting daw sa conference room. Paparating daw yung galing Canada. Noong narinig ko yung Canada, naalala kong bigla ang aking first love. Hay, tama na self. Hindi ka nakilala noon. Pagkatapos kong sabihin iyon sa aking sarili ay nagmamadali na rin akong pumasok sa aming conference room. Hi everyone! I would like all of you to meet Sir Cyrus. He will be helping us out with our operation here in Manila. Sabi ni Sir Migs. Talaga ba? Tama ba ang aking narinig? Bumalik na siya dito sa Maynila?
ang lalaking nagpatibok ng puso ko. Pero iba na ngayon, masyado na ata siyang mataas kaya hindi ko na siya maabot. Tama, siya pa rin naman ang lalaking minahal ko pero hindi na ata talaga kami para sa isa't isa. After ng meeting ay umalis na kaagad ako sa conference room at dumiretso sa aking office. Nakapag-isip-isip ako. Ganoon pa rin kaya siya? Ganoon pa rin kaya ang kanyang mga hilig? Sigurado may nobya na siya. Ang gwapo niya ngayon. Siguradong nakapila ang mga babae sa kanya. Ay nako Shaira, tama na nga yung iyong mga pangarap. Kastigo ko sa aking sarili. At ilang days na rin siya sa kanyang office, ngunit hindi ko siya pinapansin. Oo, parang nagbibiter ako sa lagay na iyon pero masakit pa rin talaga ang kalooban ko na hindi siya nagparamdam after ilang years. Wala nga kaming formal breakup. Parang wala talaga akong closure. Sa aking pagmuni-muni, nagulat ako noong maramdaman kong may humila sa akin papunta ng pantry. Walang tao noon sa loob ng pantry dahil kakatapos lamang ng lunch break. Hanggang kailan mo ba ako hindi papansinin? Cyrus, gulat kong sambit. Ilang beses na akong nagpapansin sa'yo at ilang beses na rin ako nag-call ng meeting para lamang magkaroon tayo ng chance mag-usap. Pero parang ang ilap mo ata at ayaw mo akong pansinin? Nagtanong ka pa talaga, Cyrus? 5 years. 5 years mo akong hindi kinausap. Cyrus, tapos ngayon babalik ka na parang walang nangyari? Ni hindi mo nga man lamang sinabi sa akin if break na tayo eh. Kaya Cyrus, wag mo nasaktan pa ang damdamin ko. Shaira, I'm sorry. Ang tagal ko nang gustong bumalik pero lagi talagang may aberya. Gustong gusto pa rin kita, Shaira. Hindi ka kailanman nawala sa aking isipan kaya kung pagbibigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon, ako naman sana ang mangligaw sa'yo. Bahala ka. Hindi ko gagawing madali ang pangliligaw mo sa akin. Para sa'yo, Shaira, gagawin ko ang lahat. Noong araw ding iyon ay inihatid niya ako sa bahay. Hi po, ako nga po pala si Cyrus, dating nobyo ni Shaira noong college pa po kami. Sabi ni Cyrus, kaya sinoy ko siya, masyado ata siyang feeling close sa aking mga magulang. Oh hi Cyrus, kay gwapong bata, bakit dating nobyo lang? Wala na bang kayo? Excited na tanong ni Mama. Si Mama talaga kahit kailan. Umalis po kasi ako pero wag po kayong mag-alala, liligawan ko po ulit ang inyong anak at sa pagkakataong ito hindi ko na po siya paiiyakin. Nakangiting sabi ni Cyrus. Aba dapat lang kung hindi lagot ka sa akin. Sabi naman ni Papa. Ma, uuwi na po si Cyrus. Sige Cyrus, bye na. Maaga pa tayo bukas hindi ba? Kaya go na. Pagtataboy ko sa kanya. Aba iha, hindi mo ba aalukin ng hapunan itong si Cyrus? Nako iho, dito ka na maghapunan at palipasin mo na rin yung traffic. Sabi ni Mama. Sige po, hindi po ako tatanggi dyan. Nakangiti na tinapunan ako ng tingin ni Cyrus na parabang nang aasar. Pagkatapos naming kumain ay nagpunta kami sa garden, malamig at sobrang perpektong klima para mag-usap. Kamusta ka naman Cyrus? Bakit hindi ka nagparamdam ng ilang taon? Hindi ko na mapigilan ang aking sarili na magtanong dahil kailangan ko rin naman malaman. Ito na ata ang closure na hinahanap ko. Kaya pala pinapunta ako ni Mama sa Canada ay dahil malala ang sakit ng lolo. Kailangan ni lolo ng kasama habang nagpapagaling. Ngunit kalaunan ay hindi rin naman kinaya ni lolo ang kanyang sakit. Grabe, ang lungkot ni Mama, halos ilang buwang hindi kumakain. Kaya hindi ko sila maiwanan. Ayaw ko naman na pati si Mama ay mawala sa akin. Kaya sinamahan ko sila ni Papa doon hanggang sa makapagtapos ako ng college at magka-work. Nagkataon naman na yung pinagtatapusan
pinagtatrabahuan ko pala ay konektado sa pinagtatrabahuan mo. Kaya noong payagan ako ni na mama at papa na umuwi ay kinuha ko na kaagad ang opportunity na makita ka muli. Alam kong marami akong pagkukulang sa relasyon natin. Ilang buwan lamang tayo noong iwan kita sa era, pero huwag kang mag-alala, hindi na kita iiwanan pa. Biglang lumambot ang aking puso sa sinabi na iyon ni Cyrus. Nakaka-inspire naman itong anak na to. Yung samahan mo ang iyong mga magulang sa hirap at ginhawa. Yung ikaw ang maaasahan nila at kaagapay kapag may dinaramdam silang mga hinanakit. Sana magawa ko rin yan sa aking mga magulang pagdating ng araw. Oh my God, hindi pala ito closure, kundi isa na namang opening para umusbong ang bagong pag-ibig. Nako, pinaiyak mo naman ako eh. Sino ba naman ako para magtampo? Magulang mo sila. Dapat talaga silang unahin mo. Kung sinabi mo sana kaagad, maiintindihan ko naman eh. Sabi ko, sa communication lamang pala kami sumablay, pero kung alam ko lamang kaagad lahat ito, hindi na siguro ako magtatampo pa. Ngayong nakabalik na ako ay hindi ko nasasayangin ang pagkakataon na ito para ako naman ang mangligaw. Gagawin ko ang lahat. Kung kailangan kong mag-igib tubig para sa iyo ay gagawin ko. Kung kailangan kong magsibak ng kahoy ay gagawin ko. Mahal na mahal kita, Shaira, at walang nagbago doon. Tama na, Cyrus. Lalo mo lamang akong pinaiiyak niyan eh. Umuwi ka na at gabi na. Sabi ko sabay ngiti. Alam ko wala nang sasakit pa kapag nawalan ka ng minamahal sa buhay. Nawala na nga siya ng lolo. Ayokong maramdaman niya na pati ako ay mawawala sa kanya. Ayoko rin naman na ma-feel niya na dapat siyang magalti dahil lamang sa sinamahan niya ang kanyang mga magulang noong panahon na kailangan siya ng mga ito na higit pa sa aking pangangailangan sa kanya. Ilang buwan na ang nakalipas ng kanyang pangliligaw sa akin, ngunit hindi ko pa rin siya sinasagot. Dahil siguro ngayon ko lang kasi naranasan ang maligawan. Kasi diba nga, ako ang nangligaw sa kanya noong una? Napakasarap pala ng pakiramdam ng ikaw ang nililigawan. Kaya nilalasap ko muna ito ng maigi hanggat maaari. Hanggang isang araw. Cyrus, itigil mo na ang pangliligaw mo sa akin. Kumakain kami noon, tapos sinabi ko ito sa kanya. Parang nang lumuka agad ang kanyang pagmumukha na halos manggilid ang kanyang mga luha. Ha, bakit? Ayaw mo na ba talaga? Dahil sa pagkabigla, tunay na nakakaawa ang kanyang pagmumukha. Pero siguradong mapapalitan ang kanyang lungkot sa susunod kong sasabihin. Kasi sinasagot na kita eh. Nakangiti kong wika. Kitang-kita naman sa kanyang mukha ang pagkabigla at tuwa. Ginaya lang kita eh. Talaga? Iyon lamang at nagsisigaw na siya sa restaurant. Ay nako, napakasarap pala sa pakiramdam at nakakakilig kapag ganito ang reaksyon ng iyong mangliligaw kapag sinagot mo na. Akala ko talaga wala nang mangliligaw sa akin eh. Akala ko ako lagi ang mangliligaw sa mga lalaking magugustuhan ko. Umuwi kami noong araw na iyon with the smile in our faces. Parang inabot ko na ang langit sa sobrang saya ko. Parang ini-imagine ko na ang mga susunod na buwan kung paano namin ito sasalubungin na magkasama. Lumipas ang ilang taon na puno ng kasiyahan lang. Na-promote ako sa trabaho bilang supervisor at binigyan ako ng opportunity na makapunta sa Canada. Siyempre, kasama ko si Cyrus. Sa katunayan nga siya ang tumulong sa akin na makapag-asikaso ng aking mga requirements. Bumiyahe kami na magkasama papuntang Canada. First time ko sa bansang iyon, kaya tudo tour sa akin si Cyrus sa mga sites. Sobrang saya ng experience na iyon. Na-meet ko na rin ang mga parents niya. Mubisita rin kami sa puntod ng kanyang lolo. Nag-picnic kami doon at nagkwentuhan pa kami ng mga parents ni Cyrus.
Cyrus. At habang naroon kami, nagtaka ako dahil sabi ni Cyrus sa akin magbihis ako ng maganda pag pumunta kami ng CN Tower. Habang nagbibihis ako ay napaisip talaga ako, bakit kailangan maganda ang aking isusuot? I-tower lang naman yung pupuntahan namin. Ayoko pa nga sanang sumama dahil malululain talaga ako, pero once in the lifetime experience lang naman yun, kaya ayaw ko rin naman palagpasin. Noong makasakay kami ng elevator ay parang may sumabog sa dibdib ko. Gabi na yun at sobrang lamig. Sinuotan ako bigla ng jacket ni Cyrus at niyakap habang paakyat ang elevator. Nakatanaw kami sa glass window at tiningnan ang stars. Tara, picture tayo doon. Sabi ni Cyrus pagkababa namin ng elevator. Tapos hinila niya ako. Tumalikod ka dyan ha. Tumalikod din ako. Mga ilang saglit rin yun na hindi nagsasalita si Cyrus. Wow, ang ganda naman dito, sabi ko. Shaira, alam kong ang dami na nating pinagdaanan at pagdadaanan pa. Sa lahat ng iyon, sa lahat ng pagsubok na iyon ay ikaw lamang ang gusto kong makasama. Naalala ko pa noong una tayong nagkakilala. Org party noon. Nahuli akong dumating dahil hindi ko kilala ang mga tao doon kaya nahihiya akong sumama. Pero mabuti na lamang sumama ako kasi doon ko pala makikilala ang babaeng magbabago ng buhay ko. Sa totoo lang, gulat na gulat ako noong sabihin mong kung pwede ka bang mangligaw sa akin. Kasi nung makita kita, kung maalala mo, nabighani talaga ako sa'yo. Hindi agad ako nakapagsalita noong magpakilala ka sa akin kasi parang iniisip ko kaagad ang future nating dalawa. Kaya nung tinutuo mo yung pangliligaw mo sa akin, hindi na ako tumanggi. Pinatagal ko lang ng kaunti dahil kakaiba pala ang pakiramdam ng maligawan. Ikaw lang kasi ang nagparamdam sa akin noon eh. So ngayon, hindi na kita pakakawalan pa. Shaira, will you marry me? I will, Cyrus. Hindi mo na kailangan pang tanungin yan dahil pakakasalan talaga kita. Habang nabubuhay ako, ikaw lang ang gugustuhin kong maging asawa ko at hindi ko hahayaan magkahiwalay pa tayong muli. Excited at walang paligoy-ligoy kong tugon sa tanong ni Cyrus. Ang saya-saya ng trip na ito. Wala akong ibang nararamdaman kung hindi ang saya. Umuwi na kami ng Pinas, sharing the great news to all of our friends. Hindi rin mawala-wala sa mga labi nila ang mga ngiti. At noong dumating na ang araw ng kasal namin, o bakit? Umiiyak kasi si Thelma. Ngek, daig mo pa sina mama at papa? Grabe ka naman kung makaiyak, sayang bayad natin sa makeup artist. Pagpapababy kong wika sa aking kaibigan. Kasi naman, parang kailan lang noong college tayo, yung tipong tatambay-tambay tayo sa koridor tapos kapag may dumaan na gwapo, sasabihin mo kaagad sa akin, "Uy, 1 to 10. Tapos ikaw din naman ang sasagot ng 10. Ngayon, may gwapo ka na rin sa wakas sa tabi mo. Hindi ka naiiyak sa akin para lamang sabihin na wala kang kasama tuwing Christmas. Tapos, lagi mong sinasabi sa akin na kasama ka sa samahan ng malalamig ang Pasko. Hoy, ikaw talaga? Wala pa nga tayo sa reception. Bakit nagme-message ka na kaagad sa akin bilang maid of honor ko? Sabi ko, binibiro ko lamang siya dahil nga sobra ang kanyang pag-iyak. Basta kapag iniwan ka ulit ng Cyrus na yan, tutulungan talaga kita kaagad na makapaghanap ng kapalit niyan. Marami akong kilala. Thelma, hindi niya nagagawin yun. Wala nang rason para iwan niya ako. Sige na, tara na. Mag-retouch ka na at baka hindi ka maganda sa picture natin. Noong matapos na kaming maghanda para sa wedding ceremony. I still can't believe it. Ikakasal na ako sa taong pinakamimiti ko. Salamat sa Diyos at binigay niya sa akin si Cyrus.
Maraming sinabi si pastor sa seremony at ang mga tumatak sa aking isipan, ang marriage will not be easy. Mahirap ang bawat yugto pero hanggat hawak niyo ang kamay ng isa't isa, hindi kayo mahihirapan. Magiging magaan ang lahat, lalo na kung isasama ninyo ang Diyos sa lahat. Sobrang sarap ng pakiramdam noong marinig ko iyon. Alam kong si God talaga ang gumawa ng paraan para kami ay magkasamang muli at nakatitiyak akong hindi niya kami hahayaang mahihirapan sa iba't ibang yugto at pagsubok ng aming buhay bilang mag-asawa. Natapos na ang word of the Lord from the pastor who officiated our wedding. Andoon na sa part ng sasabihin na ang vows namin. At syempre, ako ang nauna. Hi Cyrus, ikaw talaga ang pinaka-crush ko. Sa katunayan, witness ko talaga si Thelma, ang aking maid of honor. Kung paano kaming dalawa ay mahilig tumingin sa mga lalaki, pero sa iyo lang talaga tumibok itong puso ko. Walang isang araw na hindi ako nagkukwento sa kanya about sa mga pangyayari sa pangliligaw ko noon sa iyo. Ang akala ko nga walang epekto sa iyo ang aking pagpapakyut noon. Akala ko rin hanggang friends lang talaga tayo. Ngunit may pag-asa pala ako. Noong sinagot mo ako, sobrang saya ko noon. Kahit noong niloko mo ako na wag mo nang ituloy ang aking pangliligaw sa iyo. Mahal na mahal kita, Cyrus. Alam mo, walang araw na hindi kita inisip noong umalis ka. Sobrang sakit lang kasi noon, parang iniwan mo ako sa ere. Pero siguro nga, love is sweeter the second time around. Pero noong pinagtapat mo ang katotohanan ay lumambot kaagad ang aking puso. Hindi ko pala talaga kaya na mawala ka. I prayed na tayo na talaga for this lifetime at kahit sa buhay natin sa langit, gusto ko, tayo pa rin ang magkasama. I love you, Cyrus. Hi, Syra. Alam kong marami na akong nasabi sa proposal ko, pero marami pa rin akong gustong sabihin sa iyo ngayon. 5 years tayong nagkahiwalay at sa 5 taon na iyon ay naisip ko kung may ibang nobyo ka na ba. Kung masaya ka na ba sa iba. Hinihiling ko lagi noon na sana ay hindi pa huli ang lahat kasi marami pa akong gustong sabihin sa iyo. Marami pa akong plano para sa ating dalawa. Nangangarap ako na sana magkaroon tayo ng pamilya. Yung magkaroon tayo ng 2 o higit pang anak. Mahal na mahal kita, Syra. Hindi enough ang oras natin ngayon sa vows para sabihin lahat ang aking nararamdaman para sa iyo. Pero ayon lang ang tatandaan mo, ang puso at isipan ko ay ikaw lamang ang laman at wala ng iba pa. Maluhaluhang sabi ni Cyrus. You may now kiss the bride. At noong sabihin iyon ng pastor ay nagpalakpakan ang mga tao. Sobrang saya ng paligid. Nag-kiss kami, napangiti kami, pagkatapos ay ngitian namin ang mga tao sa paligid. Mabuhay ang bagong kasal. Sabi ng pastor. At noong naglakad na kami papunta sa tent namin, sinalubong kami with flowers petals at sobrang daming nagpipicture sa amin. Nakangiti kaming naglalakad. Sa reception ay nagkaroon pa ng mga messages ang aming mga magulang, maid of honor at best man. Umuwi nga pala from Canada ang mga parents ni Cyrus na nakita ko rin noong nagpunta kami doon para sa proposal. Anak, maraming salamat at pinakilala mo sa amin si Syra. Kaya pala, inspired ka mag-aral doon sa Canada. Pagkatapos mo ay nagtrabaho ka kaagad dahil may babalikan ka pala dito sa Pinas. At higit sa lahat, maraming salamat dahil hindi mo kami iniwan ng daddy mo noong kailangan ka talaga namin dahil sa paglisan ng iyong lolo. Ngayong magkakapamilya ka na, sana ay lumaki ang mga anak mo na katulad mo na hindi kailanman tinalikuran ang kanyang mga magulang. Syra, welcome to the family. At kapag inaway ka nitong si Cyrus, huwag kang mag-alala dahil ikaw ang kakampihan ko. Magmahalan kayo mga anak hanggat kayo ay nabubuhay. We love you both. Sabi ni Mama Lita, mama ni Cyrus.
Cyrus, ako bilang ama mo, wala na akong ibang mahihiling pa kung hindi ang kaligayahan ninyong mag-asawa. Naway alagaan ninyo ang isa't isa at huwag niyong hayaang matulog ang isa na may sama ng loob. Pag-usapan niyo muna ang mga bagay bago kayo magdesisyon. Mahal na mahal ko kayong mga anak ko. Sabi naman ni Papa Elmer, Papa ni Cyrus. Hi mga anak, noong pinakilala mo sa akin si Cyrus at sinabi niyang dati mo siyang nobyo ay nagtaka ko kung bakit kayo nagkahiwalay at kung bakit pinakawalan ka nitong anak ko. Pero may kwento pala iyon, may magandang rason pala. Maraming salamat Cyrus at bumalik ka sa anak namin. Nakita namin kung paano mo siya pinasaya. Nakita namin kung paano siya ngumiti tuwing umaga pagkapasok sa opisina. Sana laging ganon ang inyong relasyon. Sana ay salubungin ninyo ang bawat umaga na may ngiti sa inyong mga labi. Mahal namin kayo. Sabi ni Mama Tina, mama ko. Anak, nagpapasalamat ako sa Diyos at tinutuon ni Cyrus na hindi ka na niya paiiyakin. Isang karangalan anak na maihatid ka sa altar. Pangarap ko talaga yon para sa iyo. Ang may makasama ka sa iyong pagtanda anak. At katulad nga ng sinabi ng Papa ni Cyrus, bawat desisyon ay inyong pag-usapan bilang mag-asawa. Lahat ng pag-aaway ninyo ay sana hindi humantong kaagad sa hiwalayan. I love you, Mayunika Iha. Ikaw pa rin ang prinsesa ng buhay ko kahit reyna ka na ni Cyrus. Sabi naman ni Papa Aldo, ang papa ko. Hi Cyrus, hindi ko akalain na may napusuan ka na pala sa mga supervisors noon. Kaya nagulat ako na kayo na pala. I'll make this short and sweet. Have a happy marriage and may all your dreams as partners come true. Sabi ni Sir Migs, best man ni Cyrus. Ako talaga ang last? Sige na nga. Hi bestie. Unang-una sa lahat, I am so happy for you. Ilang years in the making tong relationship ninyo. Talagang believe ako sa patience mo. Sobrang ipinagdasal mo talaga ito ano. Parang sinasabi mo nga sa akin noon na wala ka talagang gugustuhing ibang lalaki kung hindi itong si Cyrus lang, kaya nga niligawan mo, hindi ba? I thank the Lord at pinagtagpo niya kayong muli. Masaya ako at ang kasal na ito ay patunay na simula ninyong dalawa. Road to forever na talaga kayong dalawa. Mabuhay ang bagong kasal, kaya hala, mag-kiss na kayo. Sabi ni Telma at itinaas ang glass niya at tinutuktok ito ng tinidor. At ito na. Dumating na ang father-daughter dance. Tumugtog na ang paborito naming kanta ng tatay ko. Anak, I love you. Lagi mo yang tatandaan. Bulong sa akin ni Papa at napaluha na nga ako. Hindi masyadong mapagsalita si Papa pero pagsasalita siya talagang tatagos sa puso ko. I love you too, Papa. Sabi kong pigil na pigil ang aking pagluha. Noong oras na para sa unang sayaw namin ni Cyrus, napaluha pa rin ako. Kaya binibiro ako ng aking asawa na baka pangit ako sa pictures namin dahil umiiyak ako. Napatawan niya ako dahil doon. Sobrang saya ng kasalang iyon. Hindi ko makalimutan lahat ang messages nila para sa amin at hindi ko makakalimutan iyon dahil iyon ang araw na makakasama ko ang aking first love habang buhay. 3 years na ang nakalipas at mayroon na kaming isang anak, si Syra. Hango sa pangalan namin, 2 years old na siya at sobrang madaldal na rin. Mahal, masaya ka ba sa nabuo nating pamilya? Tanong ni Cyrus habang tinitingnan namin ang photo album ng kasal namin. Aba, oo naman mahal, wala na akong mahihiling pa. Masaya kong tugon. Ako meron. Gusto ko pa ng isang anak. Hindi, biro lang. Ang saya ko lang no. Parang kailan lang ikinasal tayo. Tapos ito na si Syra. Makulit na siya at madaldal. Marunong na rin siyang kumain mag-isa. Marunong na rin siyang mag-identify ng letters at shapes. Genius yata paglaki nito eh.
Mahal, sana lumaki siyang katulad mo. Sabi ko. Ha? Bakit ako? Bakit hindi ikaw? Ayaw mo ba maging kasing ganda mo siya? Natatawa niyang sabi. Kasi naalala ko yung kwento mo tungkol sa mga magulang mo. Hindi mo sila iniwanan kahit gusto mong umuwi dito. Pinili mo silang alagaan at bigyan ng buo mong atensyon kaysa ibang tao. Sana ganon din si Syra paglaki niya. Maging mapagmahal siya sa magulang at lumaki siyang may takot sa Diyos. Napangiti si Cyrus sa aking sinabi. Isinara niya na ang photo album at niyaya niya na akong matulog. Nagsimula ang istorya na ito na para ba akong isang tao na akala mo ay uhaw sa atensyon. Gusto ko lang talaga makuha ang matamis na oo ni Cyrus, pero madami pala akong natutunan sa journey kong ito. Una sa lahat, mas naa-appreciate mo ang isang bagay kung ito ay iyong pinaghihirapan. Nagustuhan ko ang relasyon namin ni Cyrus noong kami ay nasa college dahil matagal kong inintay ang matamis niyang oo. Ginawa ko ang lahat para mangligaw. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at hindi ako sumuko. Pangalawa ay patient. 5 years akong nagantay at worth it pala ang paghihintay kong iyon dahil pareho pa rin pala kami ng nararamdaman. Mahal niya pa rin ako katulad ng pagmamahal ko sa kanya. At ang huli, ang pagmamahal sa magulang. Importante sa akin ang isang lalaki ay may pagmamahal sa kanyang magulang dahil kapag kami ay nagkaanak, siguradong ituturo niya iyon sa aming mga anak. Napakarami ko pang natutunan pero sa ngayon, ito na lang muna siguro. Sana marami rin kayong natutunan. Kasi ako, lagi kong babaunin ang mga aral na ito at ituturo ko sa aking anak at sana ay maipasa rin niya ito sa magiging anak niya. Nagsisimula pa lamang ang istorya namin. Marami pang darating at pagsubok. Marami pang problemang kailangang lutasin. Pero alam namin kakayanin namin iyon kasi magkasama kami. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa istorya tungkol sa pag-ibig na sinubok ng panahon. Ang pag-ibig na nagsimula sa akala mo ay pagbibirong pangliligaw lamang. Natutunan namin na ang aming pagmamahalan na pinaghirapan ay hindi kailanman masasayang. Tandaan namin yan palagi. I love you from Syra and Cyrus. I hope you don't mind if I say that I love you. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at suporta sa munting channel na ito. Sana nga po meron tayong nakuha sa napakaganda at very inspiring na love story ni Syra at Cyrus. At doon po sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like and share. Pakiring na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. At katulad nga po ng lagi kong sinasabi na bawat buhay may kwento. At ito ang kwento ng pag-ibig ni Syra at Cyrus. Hanggang sa muli, paalam!